Okay mga kababayan, dumako po tayo dito sa usapin muna natin ang WPS. Ayan po ito po, si Kapep po, ang sabi ni Kapep, hindi dapat gawing panangga ng China ang mga Pilipino. DFA verifying reported arrest of over 100 Filipinos in China. Ito po mga kababayan, napakahayop po talaga nito mga China na to. Kasi hayop po sila ng mga Duterte. Aray ko. Kasi magkasabot eh. Mga kababayan, hindi dapat gawing panangga ng China ang mga Pilipino. Dapat po talagang turuan na ng leksyon ang mga Chinese na to sa pangwawalang niya po ng ating West Philippine Sea. At ako po, pasensya na po kayo sa aking opinion po. Gaya nga po ng sinabi ko sa Radyo Pilipinas, natutuwa po ako dahil hindi ko po sinusuportahan ang paglalagay ng mga ataol at ang mukha nila Xi Jinping at nung Chinese envoy ng China to the Philippines sa mga kabaong. Pero ako po ay nagagalak kasi nga po unti-unti na po tayong namumulat na ipaglaban po ang West Philippine Sea. Mga kababayan, mga karayuma, kailangan po natin ipaglaban ito. Hindi na po para sa atin, para po sa darating na salinlayin natin. 'Di ba? Ngayon, salamat po sa mga tao na namumulat po, nagpakalat kayo ng kabao. Aray ko. Hindi ko masabi na tama yung ginawa nyo, pero okay na rin. Kasi po, namumulat na po ang ating mga taong bayan na ipagtanggol po ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kailangan po natin ipagtanggol to mga kababayan. Ako po, sinasabi ko, at alam nyo naman po ako, advocate ako ng West Philippine Sea. Matagal ko na pong pinaglalaban ng West Philippine Sea. Pumupunta po ako, nakikita nyo po, kung matagal na po kayo dito, pumupunta po ako sa lahat ng event ng West Philippine Sea. Nagrarally po at sumasama tayo sa Chinese Embassy. Alam nyo po yan. Kasi po, may mga anak din po ako. Magkakaapo rin po ako if ever. Ayoko naman po danasin nila na wala na silang Pilipinas na maaapakan. Na wala na silang Pilipinas na magtatayo ng kanilang kabuhayan, itatayo ang kanilang pamilya. Mga kababayan, huwag po tayong bulag. Mali man po ang pagkakalat ng kabaong, pero salamat din dahil namumulat na po tayo dito po sa West Philippine Sea. 2016 pa po to, arbitral ruling. Ha? 2016 pa po tong arbitral ruling na to. Bakit hindi pa natin i-celebrate? At pusang ina naman, nagkaroon tayo ng demonyong presidenteng bangag na si Digong. Kaya nagkaganito tayo. Ngayon na lang po tayo nakakita ng mga kababayan na pinagtatanggol ang dayuhan. Kahit naputulan na ng daliri, pinukpok na ng Chinese, binugaan na, binugaan na parapan sa buong mundo ang pag-supply mission ng ating kababayan. Bakit kayo natutuwa? Eh, di ba? Mga kababayan, ako lang isa lang pakiusap namin. Kami po dito ay boses nyo lang. Ngayon, sana po, kumilos po tayo. Mga kababayan, kumilos po tayo. Kasi hindi po ito usapin ng pangsarili namin. Ito po ay usapin ng pangbuong Pilipinas. Kung tayo mismo na mga Pilipino, hindi natin sinusuportahan ng West Philippine Sea, ano pa mangyayari? Diba? Pakita natin sa tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, si Kapep, idol na idol ko po. Si Kapep Gosya po. Ha? Ito pong ito po si Kapep, talaga pong sandali lang po. Ayan mga kababayan, ito pong si Kapep at si BBM, mga lalo-lalo po si Kapep, siya po ang talagang malakas ang advokasya para sa West Philippine Sea. At nakita nga po namin, kaya po iba't ibang grupo po ang hawak niya na sinusuportahan po namin sa pag-ano po ng West Philippine Sea. At kaisa rin po siya ng ating Pangulo na wag po tayong yuyukod sa dayuhan mga kababayan. Dahil ang West Philippine Sea po ay atin yan. Kaya gumising po tayo.
'wag natin na hayaan na tayo'y binabastos. 'Wag natin hinahayaan na tayo'y winawalangya. Kaya ayan lang naman po ang masasabi ko diyan sa West Philippine Sea. At kung gusto niyo po, wala naman pong sinasabi na pumunta ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan po ng inyong mga social media, sa pamamagitan po ng inyong ng sarili niyong platform, ipakita niyo po. Sumigaw kayo, mag-video kayo, bigyan niyo yung opinyon, ha, ang inyong mga sarili regarding sa issue ng West Philippine Sea. At ngayon mga kababayan, dumako na po tayo dito sa isa nating, eto na po. Binabatikos po ang ating Pangulo. Binabatikos nyo si BBM sa Stop Toys. Yung mag-ama Lollipop at Cream, nakakulong ba yun? Nakakatulong ba yun sa mga bata? Aray ko. Ayan mga kababayan, binabatikos po ng mga tatanga-tangang DDS na mga bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw po namigay ng Stop Toy? Aray ko. Bakit daw po nagbigay ng Stop Toy? Si BBM po, inuulit ko, si BBM mahal ang mga bata. Si Digong, ang mahal niya lang, bahay, bata. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Di ba? Kayo nga, tignan nyo, binigay nyo lollipop. Biro mo paano makakain ng bata yan, putang ina ka, Digong. Bangag ka talaga eh. Di ba? Paano mamimigay? Paano mo bibigyan yung ganyang bata ng lollipop? Pusang ina, pag nakain niya yan, mamatay pa yan, ma-choke. Aray ko. Di ba? Eto pa, Cream, Aray ko. Mabubulunan pa yung mga bata niyan eh. At least, ang Pangulo po, mga kababayan, at least, ang mga Pangulo po, namigay po talaga ng stop toy. Hindi naman stop toy lang, namigay din ng pagkain, namigay din ng pera. Kasi po, ang mga bata po, musmus po ang kaisipan. Ang mga bata po, ang laruan ay libangan. Ang laruan po ay stress reliever ng mga bata. Si Digong po, ang stress reliever niya, bahay bata. Aray ko. Diba? Kaya iba yon. Bangag kasi si Duterte. Bangag din si Sara. Kita yung bibigyan mo, Krimo, mabulunan yung bata. Bibigyan mo lollipop, mabulunan yung bata. Hayop ka. Bata nga eh. Yung bata ba matured ang isip? Bibigyan mo ng bigas, makakapagsaing ba? Yung bata, bibigyan mo ng sardinas, makakapagluto ba? Aray ko. Hindi. Kaya ang bata, ang stop toy sa kanya, importante. Bobo kayo mga DDS eh. Ito pa mga babayan. Ito pa mga babayan. Tignan nyo naman po si Sara, Dead ma. Aray ko. May awak pang mic. Hoy mga DDS! Ano ba ito? Ano yun? Sara Duterte! Pahiya po mga kababayan. Nagsalita po sa isang bus. Salita. Akala yata kilala siya. Dead ba? May hawak na may hawak pang microphone, May hawak pang microphone, Dead ma! Pahiya po si Sara Duterte, mga kababayan. Pupunta po siya sa mga bus station, nangangampanya. Akala yata Pilipinas yon.
Putik, nakakahiya talaga to. Bangag na bangag po talaga si Sara. Ako po si Sara Duterte. Magandang araw po. Hindi niya alam English yun. Hindi marunong mag-English. I'm Sara Duterte. Aray ko. Kaya, hindi mo pinansin. Ha? Hindi mo pinansin diyan sa isang bus station. Huyo ang sabi. Oh, kita nyo naman, oh. Oh. Kita nyo naman, oh. Eto, walang pakialam. Oh, walang pakialam. Sino ba to? Mukhang kulangot. Aray ko. Oh, eto, oh. Ayun, face to face, oh. Sino ba to? Aray ko. Oh. Oh, kita mo? Wala. Oh. Pahiya Sara Duterte sa ibang bansa. Akala niya po, may maloloko siya. Sumakay ba naman, kundi ba naman bangag? Sumakay sa bus. Nagsalita doon. Akala mo, ako po si Sara Duterte, ang Vice President po ng Pilipinas. Ang gusto niya, pagkaguluhan siya doon sa bus, Vice President ng Pilipinas pala to. Pahiya. Sumakay sa bus. Akala niya pagkakaguluhan. Nga eh. Akala pagkakaguluhan eh. Oh, ngayon, pahiya. Sa pool. Akala niya, sabi ni Gonzalo Verano, akala niya nasa Davao Saltek. Sayad talaga. Kaya nga. Ayan pala yung sinasabi ng mga DDS, kilala daw sa buong bansa. Charlie Whiskey, ano nangyari? Ayun nga. Bawat bus sinakyan. Pinapakilala niya na siya raw yung Vice President. Kinuha sa bus driver. Ganito po, kukuha sila ng, ito po ay nangyari, saan? Yung pumunta siya sa London. London ba yon? London yung nakaraan. Yung sinabi nilang punong-puno. Gagawa po sila ng video na sa buong mundo kilala si Sara Duterte. Gagawa ng video. May isang concerned citizen doon na loyalista. Binigay po sa akin yung picture eh. Binigay po sa akin yung picture. Ito sa concerned citizen sa London. Napitikan si Sara. Ang gusto nila, papalabasin nila na magpapakilala si Sara. Hi, I'm the Vice President. Magtitilian yung mga tao. Magtitilian dapat yung mga tao. Ganun yung ine-expect nila. Vice President! Eto na. Hiniram ngayon sa driver. Kasi yung meron pong Pilipino dito ng mga DDS na sa London na tinulungan siya, 3 katao. Tinulungan siya para pang-marketing nila o pang-optics nila na pinagkakaguluhan sa London. Kaso po, ayan na, nakuha na yung mic. Ayan po, nakuha yung mic. Ayan, nakuha niya na yung mic. Eto na. Eto na. Kuha na yung mic. Pagkuha daw po ng mic, ayon sa ating itim na kuyukot, may mga itim na kuyukot tayo dyan sa London, tsaka mga pink pototoy. Aray ko. Ayon po sa ating mga itim na kuyukot at mga pink pototoy. Nagsalita, sabi, "Hello, I'm the Vice President of the Philippines." Aray ko. Inuulit daw, "Hello, hello, hello everyone, I'm the Vice President of the Philippines." Aray ko. Sabi daw nung mag-video, putik. Dapat daw, ang ine-expect nila,
Pag binidyohan daw si Sara, oh, Vice President, pagkakaguluhan daw. Papakita nila miski sa ibang lahi, kilala. Autograph, gano'n, Jason Permin. Autograph, Aray ko. selfie. Hindi. Ang nangyari po, hello, I'm Sara Duterte, the Vice President of the Philippines. Oh, tingnan mo yung dalawa, oh. Oh, Aray ko. oh. Wala, nga po. Oh, nga. Ano pong ginawa? Hindi na raw tinuloy, 3 beses lang inulit. 3 beses lang daw po inulit. Wala, hindi na tinuloy, sabi ng ating itim na kuyukot at pink pototoy. Aray ko. Wala, hindi na po inulit. Bumaba na lang po. Akala ni Sara Duterte, bangag na bangag talaga. Akala niya sikat siya sa buong mundo porket Vice President siya. Aray ko. Ay, ano? Wala, oh. Lungkot siya, oh. Lungkot siya, oh. Aray ko. Oh. Lungkot oh. Aray ko. 3 beses lang inulit. Hello. Bye-bye. Uwi! Aray ko. Wala akong pumansin. Sabi nga ng ating itim na kuyukot at pink pototoy, kakahiya daw po. Parang ayaw na nga nila, bigla nga daw po nag-transform sila, sabi nung nakapicture. Bigla nga ako, sabi niya, Sir Nyolo, bigla nga ako nagpakilalang Singaporean eh. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Sabi ko, bakit? Nahiya ako. Kakahiya. Pinipilit niya na maraming mag-cheer. Pinipilit niya maraming magpapa-selfie para binibidyoan siya. Bigla ako nagpakilalang Singaporean ako eh. Bakit? Nahiya ako. Sorry talaga, Sir Nyolo, nahiya ako. Sir, loka-loka ka talaga, sabi ko. Ikaw mo naman, makikita mo naman, gusto niya, pag sinabing Sara Duterte, papalakpak yung mga nasa bus. Sabi daw ganun. Gusto niya papalakpak yung mga nasa bus, pagkakaguluhan. Walang ganun, Sir Nyolo. Wala akong ano eh. Walang ano eh. Kahit yung 3 daw kasama, bigla daw nagganon, no? Hi, I'm Sara Duterte, Vice President. Oh! 3 lang sila, Sir Nyolo. Ano? 3 lang sila. Chinicheer nila si Sara, 3 sila. Yung mga pasahero, buwisit. Yung isa nga daw, nakakunot na yung mukha eh. Bila daw pag Vice President, oh! 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 Aray ko. Wala daw kumakagat eh. I'm Sara, Vice President. Oh! 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 Nga! Yan po. Tingnan nyo, mga DDS. Yan sinasabi ko sa inyo. Yung kabangagang ni Sara, na-absorb nyo, kupal. Sinasabi ko sa inyo eh. Aray ko. Anong gagawin ng mga tao dyan sa London para pagkaguluhan siya? Ba't niya gusto pagkaguluhan? Hindi naman niya Pilipinas eh. Miski nga sa Pilipinas, dead ma yan eh. Oh. Sa Pilipinas ka, dead ma yan. Nagtatanim na lang ng puno yan eh. May cheering squad eh. May cheering squad pandala, 3 eh. Isang tiga-video, isang oh! Ay, parang isang babae daw siya. Mag-asawa eh. Mag-asawa po yung nagbibideo kasama nila. May mag-asawa silang kasama. Pinapasasama. Mag-asawa, palakpakan, no? Pag-alakpakan yung mag-asawa. Oh! Vice President!
Aray ko. Lungkot yung mag-asawa eh. Kana may susunod eh. Cheering squad. Aray ko. Lakas ng mga DDS ng bangag talaga. Grabe. Lakas. Aray ko. Paya. Yan ang sinasabi natin mga DDS. Sino ba mas magmamahal dito sa bangag na sa Sara Duterte? Ganun. Oh! Vice President oh! Vice President oh! Oh! Vice President oh! Nga. Aray ko. Nga na. Pusang ina. Wala sumunod. Wala sumunod. Tanga eh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singung